Isang araw, ang matalik na magkaibigang unggoy at pagong ay nag-usap patungkol sa kanilang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng unggoy kay pagong na pumunta sila sa kagubatan upang manghuli ng baboy ramo. Pupunta tayo sa kagubatan at maglagay ng bitag upang manghuli ng mga baboy ramo. Pagdating nila sa puno ng dakit, nakita nila ang mga bakas ng paa ng baboy ramo. Maglagay tayo ng bitag dito. Hindi. Lagyan natin ng bitag ang itaas ng puno dahil pupunta doon ang mga baboy para manguha ng bunga. Hindi. Dito na lang sa baba natin ilagay ang mga bitag sapagkat ang mga bakas ay naririto. Sige, ikaw na lang maglagay ng bitag sa baba at ako naman ang maglalagay ng bitag sa itaas ng puno. Pagkatapos ay naghiwalay ang unggoy at ang pagong ng daan. Pagkatapos mo ilagay ang bitag, Bumalik tayo dito pagkatapos ng 2 araw. Dapat ay may dumating na mga baboy ramo doon. pagkatapos ng 2 araw na mailagay ang bitag, ang unggoy ay bumalik sa puno ng dakit na mag-isa. Nakita niya na ang bitag ng pagong ay may lamang baboy ramo at ang sa kanya ay isang ibon. Napag-isipan ng unggoy na tama nga si pagong. Upang mailigtas niya ang sarili sa kahihiyan, kinuha ng unggoy ang baboy mula sa bitag ng pagong, nilipat niya ito sa sariling bitag at pinalitan ng nahuli niyang ibon. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong niya ang pagong. Saan ka galing? Pumunta ako sa ilog upang maligo. Tulad ng napagkasunduan, ang unggoy at ang pagong ay dumating sa puno ng dakit sa araw matapos mailagay ang bitag. Ano ang laman ng iyong bitag? Nagulat ang pagong na makita ang isang baboy sa puno at isang ibon na nasa lupa. Alam na ng pagong na dinaya siya ni unggoy. Ngunit, ipinilit ng unggoy na wala siyang magagawa sa resulta ng kanilang ginawang panghuhuli. Walang pag-aalinlangan, umuwi ang unggoy at pagong. Dala-dala ang baboy at ibon na nahuli ng bawat isa. Nang malapit na sila sa bahay ng unggoy, tiyak sila nag-away. Teka, magpapatayo ako ng kuta. Nagpatuloy siya sa paggawa ng kuta mula sa dahon ng saging. Naniniwala siyang hindi magugulupo o masisira ang mga ito. Ikaw ang maunang tumira. Kung tutuusin, ikaw naman ang unang nanghamon sa akin ng away. Kung totoo man ang bitag ko ay nakahuli ng ibon, magdasal ka na. Ang unggoy ay maingat sa kanyang pag-target habang ang kanyang pamilya ay nakamasid sa likod ng kutang gawa sa saging. Natamaan ang pagong. Ang unggoy ay nasiyahan. Umiyak ang pagong. Tamaan mo man ang likod ko, pero pinoprotektahan ako ng shell ko. Dahan-dahang tumutok ang pagong. Tumama ang palaso sa target. Narinig niya ang iyak ng unggoy. Isa sa mga anak na unggoy ang namatay. Hindi ako natamaan. Iyon ay isa sa aking mga anak. Sa tuwing pumutok ang palaso, tinatamaan ito ang unggoy. Paisa-isa, ang asawa na unggoy at ang mga anak niya ay namatay. Bakit hindi na lang tayo magkaibigan ulit? Sasabihin ko ang totoo, ang bitag mo ay nakahuli ng baboy, iyon ay sa iyo. Ang unggoy at ang pagong ay nagkabati muli. Sinilyuhan ng unggoy at ng pagong ang kanilang pagkakaibigan sa pamamagitan ng pagsasalo ng mama mula sa chew box ng unggoy. Nalulungkot ang unggoy
sapagkat wala na ang kanyang asawa at mga anak. Pakiusap, samahan mo ako. Pwede tayong pumunta sa ilog at mangisda. Umalis sila patungo sa ilog upang mangisda. Sa pangpang ng ilog, nakakita sila ng tangkay ng saging. Hatiin natin ito sa dalawa. Kukunin ko ang itaas na kalahati dahil ang mga dahon at prutas ay masyado mabigat para sa iyo. Pumunta ang unggoy at pagong sa kani-kanilang kaingin at itinanim ang kani-kanilang bahagi. Ang sumusunod na pagbisita nila sa kanilang kaingin ay nagdulot ng kaligayahan sa pagong at kalungkutan naman sa unggoy. Nakita ng pagong ang kanyang tanim na hitik sa bunga, habang ang tanim ng unggoy naman ay nalanta. Nagboluntaryo ang unggoy na kunin ang prutas para sa pagong. Noong nasa itaas na siya, wala na siyang planong bumaba pa. Kinain niya lahat, busog na busog siya na natulog na may saging sa bibig. Dahil dito, galit na galit si Pagong. Tahimik na nagtanim ang Pagong ng mga kawayan sa paligid ng tangkay ng saging. Nang tumagilid ang unggoy ay nahulog ito at agad napasandal. Kaawa-awa, naghihirap sa sakit ang unggoy hanggang siya ay namatay. Natagpuan ng mga unggoy ang Pagong malapit sa tabing ilog. Kaya hinagis nila sa tubig ang Pagong. Ha 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 ha! Hindi mo ba alam na kaya kong mabuhay sa tubig? Galit na galit ang mga unggoy. Tapos nangyari na may isang usang umiinom sa itaas ng agos. Hiniling nila sa usa na inumin ang lahat ng tubig doon para makuha nila ang Pagong. Nangako ang usa na tutulungan ang mga unggoy. Hiniling niya sa kanila na maglagay ng takip sa kanyang anus. Gumamit sila ng butil ng mais para isara ang butas. At 3 unggoy ang nalunod. Ngunit, hindi na parusahan ang Pagong. Paglabas niya sa tubig, may nakasalubong siyang butiki na pula ang buntot. Gusto niya magkaroon ng buntot na kasing pula ng butiki. Sinabi sa kanya ng butiki na kailangan lang niyang umakyat sa isang pulang puno at tumalon mula dito. Nag-alok ang butiki na iakyat siya sa puno. Kaya umakyat sila sa puno. Hinawakan ng Pagong ang buntot ng butiki sa makakaya. Ngunit nadulas siya. Bumaba siya sa isang malakas na kalabog. Pinuntahan siya ng kaibigan niyang butiki, ngunit wala siyang maitutulong. Ang shell nito ay nabasag sa 1,000 piraso at habang natatago ang araw sa likod ng isang puno, namatay ang Pagong.